Hello, good evening. We're going live today. Barkada ko si Pads! Barkada ko si Pads! Barkada ko si Pads! Palaguin ang pagkakaibigan. Palaguin ang pagmamahalan tungo sa paggamit ng biyaya ng Diyos. Nawa kami kasama mo, kasama mo. If you say yes, you cannot marry, but your life will be filled with love. You cannot keep wealth, but your treasures will be immeasurable. You cannot have your own time, but you will be fulfilled. Come and join us. Who knows, one day you will also be wearing the black belt and the cross, just like us. Alim o may kababawan, sa'yo ay may nakala. Barkada ko si Pads! Magbibigay daan sa natatanging pagkilala sa dakilang pagmamahal ng Diyos at kapwa. Barkada ko si Pads! Kasama ang inyong mga OMI Barkada. Kasama mo. Paano ba ang tamang pagdarasal? Sabi nila, dapat daw nakaluhod. Ang sabi naman ng iba, wala naman daw yan sa partikular na ginagawa o posisyon. Sabi nga ni Mother Teresa, ngingiti ka lang, panalangin na. Ang tamang pagdarasal ay ang pagkakaroon ng totoong relasyon sa Diyos, kung saan ang Diyos ay sentro ng ating buhay. At ito ay nakukumpleto sa ating paggawa ng mabuti sa iba. Ang pinakamataas na uri ng pagdarasal ay nangyayari sa panahon na tayo ay dumadalo sa banal na misa. Doon, inaalala natin ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Ito ang pagdarasal, ang pakikiisa at pakikipag-ugnayan natin sa Diyos na sa atin ay lumikha, nagligtas at tumataguyod. Hello everyone, my name is Father Chicho, the Superior General. Thank you for watching Barkada Kosipat. Hi, my name is Brother Yagi from Japan. Thank you for watching Barkada Koshipas. Hi, my name is Bonga. I'm from Omi World. Thank you for watching Barkada Kosipads. My name is Phil Estrella. I'm from Manila. Thank you for watching Barkada Kosipats. Hi, my name is Father Jerry de los Reyes OMI, Provincial Superior ng Philippine Province.
Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Father Jim Brobst, OMI. I'm from the United States, currently serving in Rome. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Andrew Chen, Oblate from Australia. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Noel Garcia OMI from Rome. Thank you for watching Barkada Kosipat. Hi, my name is Anthony Nghiêu. I come from Vietnam delegation. Thank you for watching Barkada Kosipas. 안녕하십니까? Hi, my name is Maurizio. I am from Italy and I am the Mission Superior of Korea. Thank you for watching Barkada Kosipas. Hi, my name is Wasono Putro. I'm from Indonesia. Thank you for watching Barkada Kosipats. Hello, my name is Johnny Finney from Bangladesh. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Father Roshan Silva, OMI from Sri Lanka, from the province of Colombo. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hey, my name is Anton, OMI from Colombo, Sri Lanka. Thanks for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Raymond Mwangala, OMI from Zambia. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Father Mon Bernabe OMI from the Philippine province. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Charles Rensburg from South Africa, Zimbabwe. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Anthony Bochum, Oblate from Poland, now in General Administration. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Father Claudio Bertuccio, OMI, from the Thai Lao delegation. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Kapena, an oblate of Mary Immaculate from Namibia. Thank you for watching Barkada Kosipads. Thank you for watching Barkada Kosipads. My name is Des Basala from Cotabato City. Thank you for watching Barkada Kosipads. Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito na naman ang inyong mga barkada sa Barkada Kosipads. It's Saturday. It's a rainy Saturday here in Maguindanao. Del Norte ba ito? Del Sur? Don? Del Norte ba ito dito o Del Sur sa Tamuntaka? Del Norte. Nasa Del Tamuntaka Norte. ka ngayon? Oo. Napakalaagan mo talaga. Magandang gabi po sa inyo. Galing ako Cotabato kanina. Hindi ko nakita. Oh. Kararating ko lang rin. So, nag-survey ako. So, magandang gabi po sa inyo mga kabarkada. I hope you are okay at meron pong babala ang NDRMC na meron daw orange ba? Anyway, keep safe. Warning. Keep safe po para sa lahat. Especially doon po sa ating mga kabarkada sa ibang bansa, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga po dyan sa Amerika. Magandang tanghali po kung saan man kayo naroroon. At muli po kami makakasama ang inyong mga kabarkada. So today is May 25. Malapit na po matapos ang ating Mayo at hindi magtatagal Pasko na. So ngayon, but we are on the 6th Sunday of Easter. So magandang gabi po. Bilis ng Pasko. Kayo naman. Ayan, Merry Christmas po kasi sabi ni Father Ayan, good evening po from Caloocan, Father Jeff po. Oh, okay. Ay, hello. Good evening. Thank you for watching Welcome back. Kosipads. Di ba? International na tayo. Ito yung mga greetings. Baka doon na tayo dadami ang Canadians, no? Aabot na ng million yung natin. Followers. Followers. Dapat sa'yo doon, nandito ka nung kasi naghahanap ng pari para Hong Kong, si Father Luke Yang. So sabi ko, pwede si Don doon. Sabbatical muna bago yung mga... So while waiting for, ayan hindi po mag-umpisa ang ating programa kung wala po si Father Bernard. Oh, sige na. Oh, sige. Oh. Good evening, Nard.
Good evening. Uy, nabuhay ka. Pista kasi last Sunday. Yes, nagsalad siya. Marami nag-attend. Marami rin. Kasi marami kaming in-invite dito sa programa na pumunta kayo kay Father doon, gumagawa siya ng salad. Malapit lang, punta po kayo doon. So, yun. Okay. So, bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang mga unang pumasok at pakishare na lamang po para mas marami po ang maabot ng ating barkadahan ngayon. Ben Catanos is watching. Please join with us. Ben Catanos, dyan po sa Thailand. Sawadee krap. Okay. Una, si Nanay Liza Merano, watching from Bagong Barrio, Caloocan. Tapos Melibet Mendoza, hello po, good evening po, Father, watching from Biwang Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Noemi Clapano, good evening po. Dida Cantumayor, good evening po mga pads. Sino pa? Who else? Jose Palmer, maligayang Pasko po, Father Dance, Father Dondon at Father Jeff. Okay. So, yun. Yun po, pakishare lamang po. Mamaya na po kami babasa ng aming yung mga greetings nyo po at prayer request. And nais ko lamang po batiin ang ating mga novices, scholastics na sila ngayon na nag-profess ng kanilang religious vows last May 21. At yan po ay aming anniversary rin po, 4 ang May 21 bilang mga OMI. Kami ni Bernard po ay May, pang ilan taon na natin, Bernard? 22 years as OMI kami ni Bernard. Ikaw daw? Ganyan-ganyan lang. Yung 21? Ano na? 21. Si Jeff? 19. 19? Biruin mo, nakaabot ka ng 19 pagka ganyan-ganyan lang. Ganyan-ganyan lang kayo Pati si Dondon. Kasi nga, May 21 years din kami. Oo, kasi kami ni Bernard, 22 kayo, no? 22 years of holiness and faithfulness. Ikaw siguro. Okay, today is 6 Sunday in ordinary time. Habang nag-accumulate muna tayo Easter tayo din, Easter. Easter pala, sorry. Easter. So habang nag-accumulate tayo ng ating mga viewers, please lamang po, paki-share. Okay. And type your name, greetings, prayer request, at kung saan kayo nanonood para ma-monitor namin kung saan umaabot. Although we have regular followers from Hong Kong, Japan, at saka sa US, at saka sa iba pang bansa. Okay. So, umpisa na natin, huwag natin patagalin ng isang panalangin. Father Birds. Ay, ako pala? Oo. Si Don Alam mo sa prayer mo, lumalago ng buhok mo. Oo, si Don na meron, Hindi, dito kumakapal. Kaya si Don mag-prayer ka next Sunday. Di bisto ko agad. Sige. Okay. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Gracious Father, we thank you for giving us this opportunity to be gathered once again as one community of believers, though virtually. We ask you, Lord, to continue to bless our families. And we thank you for sending the Holy Spirit to us, to guide us, to protect us, as you have promised in today's gospel. And we also thank you for the gift of peace, shalom. May we able to love others as you have loved us. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Father, Son. At ngayon naman po. Amen. Marunong kami mag-sign of the cross. At ngayon naman po. Mamadali. At ngayon naman po ating pagnilayan at pakinggan ang ating gospel for this Sunday. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin
ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung may mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Yan. So today we will be talking about love. Last Saturday we talk about love. Diba? Pati nga si Jeff ay nagbigay sa atin ng 5 languages of love na pinalalim ni Ben. At ang kanyang favorite daw na ang kanyang love language is touch. No? Tapos marami na Dondon. Busy pa si Dundun ka-adjust. Just. Adjust ito. Meron nag-message sa akin, mga kabarkada, pagbigyan niyo na po ako. May nag-message sa akin na kailangan daw niyang batiin siya ngayon. Si Father Joram Sasil ng Notre Dame University. Bakit kailangan batiin? The best chaplain kasi. The best chaplain daw siya. So, Mukhang nabayaran na. sa lahat po na na-assign sa NDU siya ang the best. Sabi niya sa akin. Kaya yun, nanonood siya. So, kailangan ko rin banggitin. So, today, our gospel is coming from the gospel according to St. John chapter 14. Ito yung pamamaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang kanyang pamamaalam ay hindi ito nangangahulugan ng kanyang pag-iwan. No? Hindi ito kanyang pagpapaalam niya ay hindi ito ay sabihin na natin, hindi ito abandonment. No? Abandonment. But yung kanyang pagpamamaalam ay pagbigay niya ng assurance, pagbibili niya. Di ba ang ating mga magulang pag umaalis nung mga bata pa tayo, pag umaalis na tayong may iwan lang, may mga bilin. Don't worry, may pasalubong ako sa iyo. Okay. May instructions talaga. No? Oo, huwag kayong makipag-usap sa hindi nyo kakilala, huwag sa maraming ganon, no? At don't worry, ang lagi ko nasasabi, may pasalubong, no? I will give you something. I will bring you something. But for Jesus, sa kanyang pag-goodbye, sa kanyang mga apostoles, definitely it was not abandonment o napupunta lang ng ibang lugar. But nagbibigay siya ng assurance na hindi kayo pababayaan, but you have to do something. No? You have to do something. So anong una niya sinabi? So sa kanyang pag-goodbye, meron siyang final instructions. No? I would like to hinati-hati lang ng 3 points. No? Ang kanyang instruction na una ay pagmamahal. No? Pagmamahal. Lahat na nagmamahal sa akin, maganda yung translation ng Tagalog, Filipino, sabi niya. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Okay. So yun ang effect. So love. 'Di ba pag love natin ang isang tao, ito si Jeff kasi expert ito sa love, pati si Ben. Hindi nga natin binubura ang text message or we keep something, we keep the memories, pictures, ano pa man, at talagang
may kasunduan kayo, tutuparin mo yun kasi you love the person. Ito yung rin kay Jesus. Tutupad sa aking salita ang mga nagmamahal sa akin. At ang umiibig sa kanya, merong effect nito. Mananahan sa buhay ng isang tao ang Diyos Ama at ang Anak. No? So yun, ang hindi naman umiibig kay Jesus ay hindi tutupad sa kanyang salita. So yun yung first part. Yun ang kanyang sugo. Pagmamahal. No? Pagmamahal. Kaya kung mamahal, dapat tutupad ka sa kanyang salita. It's an action. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, no, ang pagmamahal. The second part is sinabi niya ay ibibigay ko, ipapadala ang Espiritu Santo. No? Susuguin ang Espiritu Santo ng Ama upang patnubayan tayong lahat. Okay. Another example is, another important na reminder ni Jesus is yung the Holy Spirit will guide you. The Holy Spirit will guide you. Mahirap ang buhay, but don't worry. Ang Holy Spirit will guide you at magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Why? Because we love our Lord. No? Kaya nga pag may effect kung nagmamahal tayo sa ating Panginoon, nananahan ang Diyos sa atin at ang Espiritu Santo ay mananahan rin sa atin at gagabayan tayo at magtuturo sa atin sa lahat ng bagay. Ang effect naman nito, the third part is peace. No? Kung tayo ay magmamahal, mananahan ng Diyos sa atin, nandiyan ang Espiritu Santo para gabayan tayo, magkakaroon naman ng kapayapaan sa buhay natin. Ang kapayapaan na hindi kayang ibigay sa mundong ito. Yan ang sinasabi ng gospel na to. Hindi tulad ng binibigay na kapayapaan ng mundo. But kapayapaan na binibigay ng Diyos sa atin na kahit sa gitna ng kahirapan, kahit sa gitna ng kaguluhan, nananatili ang kapayapaan. No? Kaya huwag tayong matakot. Sabi niya, huwag mabalisa. Aalis ako at babalik ako. Dahil iniibig niyo ako at iniibig ko kayo. At ikagagalak ito ng Ama. Sabi niya. So, but the challenge now, kasi nga kung nagmamahal tayo sa Diyos, madali lang naman sabihin The challenge now for all of us, kasi dito sa gospel lang sasabi, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ito yung gusto kong itanong sa inyo, parang Willie Revillame. Ibabalik ko tanong sa inyo, parang Willie Revillame lang. Kayo, kuha. Paano ba natin, ano bang ibig sabihin ng tutupad ng kanyang salita? Tupad? Anong? AX. AX. Ang umiibig sa akin ay tumutupad o tutupad ng aking salita. Sa iyong palagay, ikaw kabarkada, ano bang ibig sabihin ng tumutupad ng salita ng Diyos? So, yan lang po. Tama ba? Maganda. Galing. Maganda ang sharing. Pakiulit Maliwanag. Pakiulit. Maliwanag ang noon. Meron lang, Father Des, meron lang akong observation lang sa gospel at saka yung salita ng ating Panginoon. Ay, tuloy mo na sa sharing yan. Parang lang siya. Tuloy na ba yan? Oo, kasi yung maghingi muna ako ng magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi. Kabarkada. Father Ben sa Thailand. Binigay ko na magandang gabi. So, maraming salamat sa patuloy na subaybay sa barkada ko si Pads. Oo. Parang lumalago na talaga, no? Kaya I'm happy. Kaya happy ako ngayon. All the time din naman. Meron lang akong na-observe sa Word of God, no? Kasi it's all about the ascension of the Lord. Hindi lang siya nagtugma sa Sunday. The ascension of the Lord
will be on Friday, no? May 29. Pero dito sa Thailand, we will celebrate the Ascension of the Lord tomorrow. Yun ang ano kasi important event yun eh. So yun ang pinapahiwatig ng ating Panginoon sa gospel ngayon, no? Sa John chapter 14 verses 23 to 29. So kung ating ituloy-tuloy nito kasi nakita ko yung important ng gospel eh. Kasi mula nung Wednesday, yung gospel natin is from the Gospel of John chapter 15 verses 1 to 8, no? That Jesus said, I am the true vine and you are the branches. Remain in me and you will bear much fruit, no? And the Father, the vine grower. And then the next day, yung Thursday, ganun din about love, no? No one has greater love than the one who love his friend, to lay down his life. Because of his love, he wanted, or he wants to lay down his life for his friends. And his friend is not already the slave, but they are already friends, no? And then Friday, ganun din about love, no? As the Father loves me, and I have loved you, remain in my love. Pero itong gospel natin ngayon, parang umatras siya. Parang gina-prepare lang yung yung mga apostoles na I will go na, no? And I will ascend to heaven, but there is a spirit of God to guide you, to give you inspiration, to empower you, no? And then kung i-review natin yung gospel, no, yung John chapter 15 verses 1 to 8 and then 9 to 12 and then 15 to 17, it's all about love. Yun lang ang pinahiwatig ng ating Panginoon na remain in His love. Ngayon naman, manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Yun lang ang kumanya, kung wala man ako ngayon, nawawala man ako ngayon, and I would go back to the Father, but remain in my love. I am the true vine and you are the branches. Kasi mayroong dyan eh, mayroong anong tawag noon, yun ang panghahawakan ng mga apostoles. Kasi binigyan na ni Kristo ng Jesus gave them all the power of heaven and earth. Kaya yon sa Acts of the Apostles, makikita natin how Peter and the apostles gave the blessing and even the healing, no, to the people. Ganon. Kasi they received the power of God, the power of the Holy Spirit. So after this, the ascension, so we will celebrate also the descent of the Holy Spirit. Yun na ang ni Kristo na you go to the world and baptize, no, the people in the world. Go out to the world and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, no? And I will be with you until the end of time. Yun ang pinaghahawakan nila, no? Kaya lumago yung Christianity at saka yung lumago yung mission ng mga apostoles kasi they remain in the love of Christ. Yun ang pinahiwatig ng ating gospel ngayon. Manatili tayo and we will bear much fruit, no, in the mission that God has given us. Yun lang nakita ko kasi gusto kong i-share kasi parang yun ang lumaro sa aking isipan na tama din pala, no, na yung gospel chapter 15 parang ang gospel natin ngayon nakaurong siya na to prepare the apostles na remain in my love. I am the vine and you are the branches. And sustain your love, and I will give the Spirit, the Advocate, the Paraclete, and you will be empowered, no? And you will be successful in your ministry. Yun lang nakita ko sa sa ating gospel, yung at sa Word of God today, no? Yung importante kasi yun kasi about love yun eh, no? Yun lang. At dito po nagtatapos ang ating programa. Tinapos na ni Ben lahat. Thank you po. Good Kaya evening. baka makalimutan ko kasi alam mo naman baka maubusan tayo ng oras. Kaya maganda pala yung reflection na ganun. Okay lang. Prayer na tayo ng Okay, prayer healing. for the sick. Galing, no? Oo. Ulitin Salamat, ko Ben. ano nga yung Maganda. sinabi mo kanina?
Iulit nga. And tungkol sa isda. Okay. Yes. And tama yan, yung preparation. Kasi ito nga, preparation nga for the next Sunday, yung Ascension. Ascension. Ito yung pamamaalam niya. Pero yung pagbalik niya, ganun pa rin. No? Ganun pa rin. Kasi of course, alam ng ating Panginoon si Kristo kung gaano ka rupok, gaano ka vulnerable ang kanyang mga apostoles. Kasi kaya nagbibilin siya. So, kaya pagbalik niya, ganun pa rin. Yung kapayapaan at the Holy Spirit. Okay. So, yun yung prelude ito for the next Sunday na Ascension Sunday. It's about love pa rin and the Holy Spirit. So, last Sunday we talk about love. Now, we are talking about love pa rin. Kaya nga, ang tanong rin natin dito sa ating mga kabarkada, kasi sabi ni Jesus, ang nagmamahal sa akin ay tumutupad ng aking salita. No? At ang mga nagmamahal sa akin ay ang tumutupad ng aking salita, mananahan ang Ama at ako sa Kanya. Okay. So, the question is, ano ba yung pagtupad ng salita ng Diyos? Okay. Siguro, ganda, paano mo ipinatupad yung Pwede rin. Listado ka ba sa tupad, Don? Wala, AX lang alam ko. Magkano ang tupad? Tupad. Okay. Paano mo tinutupad ang salita ng Diyos? Ano pagkaintindi mo sa pagtupad ng salita ng Diyos? Something like that. Dalawa. Ano pagkaintindi mo sa pagtupad ng salita ng Diyos? At paano mo tinutupad ang salita ng Diyos? Okay. Those who love me will keep my commandments, no? Will keep my word. So, yeah. Pagtupad. Okay. Okay. Thank you, Ben. May dadagdag ka, Birds? Sana Wala. prayer for the Wala. sick na. Wala na kayo kasi baka makalimutan ko kasi habang ako kanina, iniisip ko yun, no. Yung gusto ko yung ma-share agad, baka mamaya makalimutan ko kasi alam mo naman marami tayong iniisip na mga bagay-bagay. So hindi lang isa. Okay. Oo, so at least may time pa naman, alas 7 pa man ngayon, kaya marami pang time mag-share. Kaya nakalimutan ko lang kasi, baka makalimutan. Yung na-reflect ko lang ba na maganda pala yung gospel natin ngayon, parang pina-atras, tapos and then the next gospel, yung chapter 15, that is already the answer, no? Why Jesus would ascend to heaven. To remain in my love, I am the vine, and you will bear much fruits. Ganun lang ang yung Pag-alis answer niya, na kita ko. hindi kayo magkakawatak-watak, but you will Remain in Him. remain in Him because of love. True Because love. of love. And one of the pagtupad ng salita ng Diyos is listening. Listening. Kasi sa first reading, nagdidebate sila kung tatanggapin ba natin itong mga hintay o hindi. Ang mga tuli o hindi. But they listen to each other and they understand. For the love of the mission and for the love of the church and people, nagkaroon ng resolution. So, di ba? Napaka-controversial ng kanilang meeting noon. Kung tatanggapin ba nila ang hintel o hindi. Okay. Yung mga answer concise. Basahin ko muna itong mga nagpadala sa atin ng greetings, no? Baka magsialisan sila, magtampo. Okay. Si Ate Obrenda, no? Si Mother Obrenda, good evening mga pads from Kidapawan. Si Mayhop Undab from Milosa, good evening po mga pads watching from Dubai. Tapos si Joram Sasil, watching from Indio. Si TJ, good evening po to everyone. Si Alan Vicera, maayong gabi Nasa ata to siya Lake Cebu. South Cotabato. Leslie John Salazar, watching from Singapore. Okay, di ba? Pinsan ko. Okay, pala hinakot, no? Masarap daw dyan ang Irvin's fish skin. Illinois sa Singapore. Teresa Del Rosario, good evening po from Japan. Si Florence Villaris, good evening po mga fathers. Diyan po yan sa Indio.
At siya rin ang makaka-testify na si Father Joram ang the best na na-assign dyan. Okay. Si Rhea Balabat sa Inohira nagpadala sa atin ng 500 stars. Thank you po. Ito yung isa sa mga paraan ng pagtupad ng salita ng Diyos ay ang pagpapadala ng stars. Yung mga Rhea. hindi nagpadala, hindi pa natutupad yung Joke lang po yun, ha? Good evening po mga pads watching from Villamor Airbase, Pasay City, si Malo Tomeo Canatoy. Okay? Di ba? Ang layo na natin. Good evening po mga pads, galing kay Junaline Cazo. Tikal yan, na hindi ko nagsabi na the best ako, sabi ni Jerome. And Rhea Balabat sa inyo, good evening po mga fathers, God bless. Si Renato Gray, good evening fathers. At meron pa from China, May mga nag-react. pads, goodbye. May nag-react na sa best Chaplain. Chaplain. Goodbye. Good evening mga fathers, especially Father Des and Jeff, Father Ben, musta na po? Nag-facilitate po kami ng Joy Encounter dyan po sa Sila dyan sa Timan. mga youth sa Timanan. Ang aking teacher ng high school, good evening po mga pads, Anita Barria Lapada. Okay. So nag-attend rin dito sa vows ang one of my teachers ng high school. Ako si Ma'am Gemma Agos Taniñas, ang nanay ni Jude Taniñas, ang ating scholastic. Per Dumanag Yara Garay, good evening po mga fathers. Galing kay Per. Okay, thank you. Pakishare mamang po para mas marami tayo. As of now, we have how many? 38,000 viewers. Concurrent viewers. Yes. And 19 shares. Okay. Who else? Don. Fiesta ka eh. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Siguro yung mga pumunta, yun ang invited guest ni Dens, no? Kaya hindi nakapagtataka na marami talaga ang tao na pumunta sa piyesta. But anyway, so ngayon, post-piyesta na, so wala na, nakapagpahinga na lahat-lahat. So umpisa na naman sa regular na natin, no? Yung mga gawain sa simbahan. So ating gospel ngayon ay, of course, no, sa sinabi mo kanina na piniprepare na ni Kristo ang kanyang mga dahil sa Sunday pa naman, next Sunday pa naman ang natin, no, ang ating ascension. So ngayon, piniprepare na ni Kristo sa ating pagbasa ngayon kung ano dapat gagawin nitong kanyang mga disipulo. Alam niya, kilala niya kanyang mga disipulo, minsan marupok ito, no. Nung bago siya namatay, alam niya na may mag-ano sa kanya, no, itatwa siya ng ilang beses, no. So, ganun, no. Kaya nagbibigay na naman siya ng instructions. Sinabi mo kanina na normal yan na dahil sa nangyayari minsan sa mga parents din, no, nakikita ng mga parents kung gaano rin karupok ang mga anak, kaya kailangan may instruction. Minsan isinusulat pa yan, nakadikit sa dingding para malalaman nila na anong step by step na gagawin, no, upang hindi mawala sa mga ibinilin sa kanila. So step by step talaga yung minsan ng mga Access talaga. So, Step by step, success eh. So kaya yung yung ganun ang mga magulang. So ito sa ating pagbasa, sinabi mo kanina na preparations, which is dapat lang na tayo of course magiging magiging kampante na sa ating mga sarili tungkol sa ating pananampalataya sa Diyos, no, na kailangan tayo ay sumunod sa mga itinuturo ni Kristo, dahil alam naman natin kung ano pag sumunod tayo, of course, malapit tayo sa Diyos, dahil nga yun naman ang palaging routine ng buhay mo, na sumunod sa kanyang mga itinuturo. At yung application noon, paano mo ginagawa? Of course, ang iba may mga paraan yan kung paano ginagawa, yung pagsasabuhay nito sa pamamagitan ng pagtulong ng ibang tao, pagpakita ng respeto sa ibang tao, pagpakita ng pagmamahal sa ibang tao, at of course yung para sa sarili naman yung pagsisimba, no, at pagkikare sa sarili. So yun ang paano nila pinatupad ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Dahil of course, hindi natin sa sinabi ko na kanina, alam na Diyos na itong kanyang mga disipulo, kahit na malapit ito sa kanya, magkakaroon pa rin ito mga doubts, mga confusion sa kanilang buhay. Kaya kailangan talaga mas matatag ang kanilang ang kanilang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod
sa kanyang mga turo, dahil alam natin na kahit nandiyan sila minsan, sinabi ko na about confusions, no, marami sa atin na very active sa church na nagkakaroon ng confusions na matatapos na ang mundo, di ba? Maraming mga ganun na minsan pinoproblema yung hindi naman sinasabi ni Kristo. Kaya si Kristo nga, hindi nga niya alam kung kailan matatapos. Ang Diyos Ama lang nag-alam kung kailan end of the world. Pero minsan tayo ang gumagawa ng mga ng mga interpretations about sa end of time. So kaya ito ay inaano na ni Kristo ng kanyang mga tauhan o kanyang mga disipulo na magkaroon ng malalim na sa kanya, palalim na pananampalataya sa at pagmamahal na sumusunod sa kanya sa pamagitan ng pagsunod ng kanyang mga itinuturo, sa kanyang mga teachings. So mayroon pa rin siyang assurance na ibibigay na sabi niya na ipapadala niya ang kanyang banal na espiritu. At ito, alam naman natin ang role ng banal na espiritu, ito ay nagiging guide ng ating kahit na hindi natin nakikita si Kristo dahil bumalik na at babalik na siya sa Ama, na magkakaroon pa rin tayo ng guide sa ating mga buhay, no? Siya ang magsisilbing guro pa rin, guide or companion natin sa ating patuloy bilang nananampalataya kay Kristo. Of course, alam din natin na yung pagsunod natin sa whisper ng ating of course konsensya natin, ating mga puso, kung ano ba talaga ang totoo. Alam natin ang ating konsensya ay alam kung ano ang totoo. At sana 'yon ang palagi nating susundin, sa pamamagitan ng natin sa Holy Spirit. So para hindi bagabag, kaya sinasabi ni Kristo itong mga assurance na ito na dapat malapit sa Diyos upang tayo ay magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan na ibinigay niya sa atin. Nung siya rin nabubuhay, kapayapaan palagi ang kanyang mensahe, lalong-lalo na sa kanyang unang papapakita sa kanyang disipulo, kundi kapayapaan pa rin. So, kung mayroon tayong kapayapaan, of course, nagkakaroon tayo ng peace of mind. At alam naman natin ang epekto na kung palagi tayong worried, palagi tayong maraming iniisip, of course, hindi rin ito nakakabuti sa ating mga sarili. Baka ito pa nga magkukos na magkaroon tayo ng tawag nito, magkakasakit tayo dahil sa kaiisip natin ng mga problema. Kaya nga siguro ito ay binigyang diin ni Kristo na magkakaroon tayo ng buong trust sa Kanya, tiwala sa Kanya, no? So, madali lang ito sa atin na magkakaroon ng malalim na trust kung tayo ay, yun nga, sinabi niya, pagsasabuhay ng kanya mga itinuturo sa atin. No? Pagsasabuhay nito. So, ibig sabihin, pag isinasabuhay mo ang kanyang turo, talaga ipinapakita mo rin ang iyong pagmamahal sa Diyos. So, siguro mga kapatid, yun ang ating titingnan sa ating mga sarili. Nagkaroon ba tayo ng totoong tiwala, trust sa Diyos at pagsasabuhay? Na-express ba natin yung pagmamahal natin sa Diyos sa pagsasabuhay natin sa kanyang mga turo sa atin? So sana patuloy lang tayo, kahit nahihirapan tayo, patuloy pa rin tayo sa ating pananampalataya at pagsasabuhay ng kanyang salita, kahit minsan mahirap ito para sa ating lahat na nagawin, sa araw-araw natin na pamumuhay. Pero ito ay isang challenge pa rin sa ating lahat na makayanin natin ito with the help of the Holy Spirit, kung ano ba talaga dapat ang ating mga gagawin sa ating buhay. So, yun lang po. Magandang gabi sa inyong lahat. Thank you, Don. May dagdag ka, Berts? Wala. Parang matipid ka ngayon, Okay. Nag-ausap siya. Gusto ko lang idagdag rin, Dagdag lang ito sa sinabi ni Don about sa pagtupad ng salita ng Diyos sa pakikitungo sa kapwa, sa kapwa. Idagdag rin natin siguro yung relationship rin natin sa kalikasan. Okay. Kaya marami akong nababasa regarding sa mga complaints ng mga tao, especially sa mining, Mining. Ngayon, Sierra Madre, yan sa Humonhon, dyan sa Eastern Samar, dito sa NED. Okay. May effect siya not only sa relationship ng kapwa-tao, Nature. sa nature,
At ang unang affected nito, not only the nature, is kapwa-tao rin, no? Na nadideceive at sabi for progress, pero wala pa akong nakita dito sa Pilipinas na mining sites na malapit na community na naging progresibo sila because of mining. Pero nasira ang kalikasan, marami. So yun po ang ating pag-nilayan. Kasi minsan focus lang minsan tayo sa relationship with kapwa, with tao, but napaka-importante rin our relationship with the nature. Kasi ang affected nito ay tayo rin. This election naging visible at ramdam ng mga tao, ramdam ng tao kung paano nakilaro ang mining sa mga kandidato. Okay, so pag-isipan po natin. Saka yung preparation na sabi ni Father Dins, gusto ko lang idagdag konti na kasi aalis na yun sa ating Panginoong Kristo, bali sasabak na sila sa mga matinding pagsubok, no, habang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya maraming mga darating na mga challenges, no? Isa yung environment challenge, yung ma-encounter nila mga different communities. Kaya yung sabi na preparation, so that is very important kasi they are human being only. They were human being. But still, they are empowered by the Holy Spirit. Yun lang ang panghahawakan nila kasi yun ang nagbibigay ng lakas loob at katapangan. No? Yun rin ang challenge sa mga natin sa ating ministry. Ano ba yung mga challenge ngayon sa ating mga ministry, lalo na yung mga minings, yung corruption, yung marami, no? If you want to be a prophetic, so you have to stand for the truth, and that is the spirit of truth, no? And the truth will set us free. Yun ang challenge sa atin ngayon. Galing. Okay. Balikan ko yung yung sinabing pagmamahal natin sa hindi lang sa kapwa-tao, kundi sa kalikasan. Kasi ito yung ang sinabi ni the late Pope Francis sa kanyang encyclical na Laudato Si. That yung mundo, ito yung ating common home. Yes. 'Di ba kung sa bahay, hindi lang naman yung sariling kwarto lang natin ang kahit gaano pa kaganda ang sarili nating kwarto, pero yung buong bahay, halimbawa yung pintuan natin, yung sala natin, hindi maganda, so hindi natin masasabing maganda ang bahay natin. No? So, kabuuan, part lang yung sariling kwarto natin. So, sa success natin, affected lahat. So, kung talagang mahal natin yung gawa ng Diyos, hindi lang para sa tao, kundi sa kalikasan din. Okay. Merong nag-comment dito, basain ko ha. Si Melebet Mendoza, Okay. because of love, harangin ka man ng sibat. Sibat? Ano ba itong sibat? Sibat. If may guidance ka ng love of God, ng Holy Spirit, lahat matutupad mo at may pagpapatuloy mo yung public service mo sa community at sa church. Because of love, naging matatag ang isang ministry kahit maraming pagsubok. With God, nothing is impossible. So just be happy with love and prayers. Kahit makukulit ang mga bata during Flores de Mayo, pero worth it din yung mga turo namin as catechist and servers in the church. Merong nakikinig, merong hindi, pero we can handle it properly because of love. Wow. Si Melibet Mendoza saan to, sa Isulan o sa Bagong Bayan. Bagong Bayan, okay. Bagong Bayan. Nabasa natin kay Dagaas Bobby. Good evening po sa Wala pa. naggugapuhang mga naming pari. Si Malit na Don bagay. siguro. Si Charles Alverne. Good evening, fathers from United Kingdom. Good evening po. Then si Darrell, taga Bukidnon, Dangkagan. Good evening mga fathers. Jomex yan. Then Si si Ryan Evangelio. Good evening, watching from Naiya 3. Jomex din ito si Ryan. Okay.
Si Sa Pearl. iyan rin siya nagtatrabaho? O pasakay? Si Ryan. Si Ryan. Parang doon. Si Ryan. Sa Kabats NAIA na 3 nila yata ni nagtatrabaho Kim. si Ryan. Yung sundalo na Ilang si alam? Kim Bilyo. Kabats nila yun. Yung captain na yata, major. Galing, no? Si Kim Bilyo. Major na yata. Nasa yun sa hulo eh. Namit na sila ni Jeep yata, ni Father Jeep. Okay. Yung si Major Kim. Okay. Napakaganda ng sharing natin ngayon. But i-break ko lang kayo ha. I-break ko lang. Meron akong ipapakita sa inyo. Kasi hindi ko na ipakita ito nung last Sunday. No? I would like to thank in behalf of Barkada ko si Pads, ang Women's Heart Japan. No? Meron silang pinadala. Ang mga nagpadala sa atin ay si Aika Jean, Bagwasa Mary Ann, Gabuya Belen, Amazaki Mirna, Matsuda Mida, Ogumai Ednalyn, Ogawa Marie, Oshiro Grace, Sainohira Rhea, Tanaka Lolit, Yamamoto Fairchild, and Nakishama Ganila Rose. Nagpadala po sila ng stars through bank ay mga nakaabot 7,000 plus. At nai-promise ko ito sa pangipasan kay Father Matt Bertis, yung ating mga manobo doon. Pero sabi ni Father Matt, sa pasukan na lang daw para magamit nila ang mga gusto nila, yung papel, lapis, notebook. So nasa rin po si Father Bernard doon dati. Pangipasan ka, di ba? Dati. So yun no. So Tama. nag-usap kami ni Father Matt Bertis doon. Yun yung ating stars. Pero nung mga October, naka-receive rin tayo noon, ay padala ko kay Father Ponpon, pero ulitin ko lang ang pag-shout out sa mga pangalan na ito, no? Si Yoli, Abe, Aika Jean, Almoiti Cathy, Bautista Michelle, Bartolo, Sincha, Election Faye, Garcia Vanessa, Ignacio Eva, Ignacio Lizel, Ignacio Maylin, Imamura Gia, Yama Cristina Ishita Noemi, Kagi Nenita, Kamawamura Janice, Kawaguchi Juji, Kumoda Teresa, Kuga Meredith, Kumiya Jennifer, tapos si Matsu Anita, Miyazaki Marites, Nagamoto Irene, Okawa Marie, Okazaki, Jocelyn Revilla Jenaline, Sainohera Rhea, Sato Telia, and Shimizo Ross. And of course, si Sainada Anita, Shigawa Annalyn, Kano Daisy, Tomita Grace, Yamanaka Dali. So, nakapagpadala sila na natin ng 77 yen. At pinadala natin ito sa Bicol nung binaha at mga bagyo. At saka yung mga containers, bottled containers for drinking water dyan sa mga manobo. Hindi na kasi yung aking old account, nandun mga pictures, but I'm trying to retrieve the pictures so that we can send it to the Women's Heart Japan kasi malapit na ang inyong anniversary this June, so at least may pakita natin to sa inyong gathering ang simple presentation about what you shared to our brothers and sisters sa Barkada ko si Pads. Ano nangyari sa account mo? Na-deactivate. Mass report. Report ni bata. Kasi nga, bata ang kanyang edad, hindi niya matanggap-tanggap na matanda na siya. The mass report. Marami pa. And I was using that account since 2006. Hindi na pwedeng maibalik yun? Nag-a-appeal pero parang walang Ibalik daw, Nard. Nandun naman sa message nila. Ibalik pag nasa tamang edad na daw si Des. May nag-pop up dito. Sister Arlene Asor is watching. Sister Arlene, hello po. Next time, invite natin si Sister. Sa Mindoro. Kayo sa Mindoro. Kasama namin yan Invite dito tayo.
invite tayo ng mga lay at saka mga sisters para maiba naman yung atmosphere natin. Oh. At Sino least man papalitan lang. dito? Oo. Ako, Alisa, next time wala kami. Para maiba naman daw. Oo, para maiba. Si Ben ang matira, si Benz. Wala tayo. Pero sa ating mga kabarkada po sa Barkadas ko si Paz, especially for Women's Heart Japan. So, itinatiming lamang po natin kung saan. This time, promise natin ito para sa pangipasan. So, it's a school na mga manobo ang mga estudyante doon. Father Bernard can testify kung anong situation doon. Kalsada pa lang, isusumpa mo na. But happy si Father Matt and looking forward this coming June o before the pasukan, maibigay na natin doon. Okay. So maraming salamat po sa inyo. Okay. At saka nung binigay rin ng ating ibang mga kabarkada tulad ni Day Hope ay tinulong rin natin para sa mga badyaw doon sa Holo-Sulo na hygiene kit. Hygiene kit. So hindi na tayo nagpaano ng mga feeding kasi one time lang. So mas magandang hygiene kit. Tinuruan na sila muna ng proper hygiene, short seminar orientation about hygiene. So at saka sila binigyan ng mga hygiene kit. Okay. So Father Dins, marami din pala natulungan, no? Through Barkada ko si Paz. Yeah. Talagang nakikita ko na daluyan ng biyaya ng Panginoon. Kaya masaya din ako na narinig na talagang na-inspire din ako na magbigay, mag-present lagi, magbigay ng reflection, word of Akala God. kasi ni Ben napupunta lang sa kay Dense. Akala mo napupunta sa akin? Yun nga, kasi tumataba Yun yung bulsa. Hindi ang gatawan. Wala naman usapan yung mga taba-taba. Okay. Si Romar nga, salamat yan lagi sa barkada ko si Paz, kaya lagi yan nag-a-attend. Pa-share natin si Romar ngayon. Ayan, sige. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabarkada. Ang reflection ko lang dito para bukas na reading is yung sabi nga, ano ba yung bago sa pagmamahal? Yun lang yung parang question na nag-ano sa akin na nag-i-steer ng curiosity or something na disturbance, parang ganun sa sarili ko. Ano ba ang bago sa pagmamahal when there are so many mga alitan, away, giyera, mga violence. So, nung may na-share na video si Father Phil Estrella sa akin, yung mga ginawa ng Pilipino about sa mga victims ng war, especially nung mga Jews na tinanggap ng Pilipinas ang mga affected na Jews during the war, 1930s or something. And then yung mga boatman, Vietnamese boatman from Vietnam na tinanggap din ng Pilipinas. So yung radical move na ginagawa ng Pilipinas that time. And then recently in 2022, yung mga Ukrainians, so of all the countries in Southeast Asia, Philippines lang ang tumanggap ng mga refugees, mga Ukrainian refugees. So in every generation, kumbaga sa iba-ibang generasyon, gumagawa ang Pilipinas ng kumbaga radical move na tanggapin ang hindi kagaya sa atin, iba yung kultura nila, iba yung nakagisna nilang buhay, but then tinatanggap sila ng Pilipinas. So yung question ko about this gospel reading, yung anong bago sa pagmamahal is to do or to parang gumawa ng radical move na mabago, ma-renew yung pagmamahal ng Panginoon through our acceptance of people or yung mga bagay-bagay na or for example acceptance of our own weaknesses na alam natin na tayo ay hindi perfect, but of course we accept who we are, and that's the
time na we can also accept others na hindi din kagaya or hindi rin natin kapareho. Mga ganun, mga radical move na nangyayari sa atin. Kasi sa gospel reading, ang parang main focus naman other than yung pamamaalam ni Jesus is yung pagbibigay niya ng espiritu na iini ang espiritu ay magbibigay sa inyo ng maraming kaalaman, magtuturo sa inyo kung ano ang gagawin ninyo, and learning through our journey is how to make love new every day. Mga ganon, mga pagpapatawad, ano pa ba, pag-accept sa mga pag-aalaga sa mga matatanda, pagbibisita sa mga may sakit, and then with sound judgment, hindi tayo nagja-judge agad, at saka nili-live out natin kung ano yung mga pinipreach natin or yung sa homily, sa sharing natin ngayon. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng wisdom and nga fruits of the Holy Spirit, napakarami, 7. So yun lang naman is yung ano bang pagbabago sa pagmamahal is to make a radical move na we can give peace, we can give comfort dun sa mga hindi natin kapareho na iba sa ating kultura, at of course to give comfort to ourselves na with our weaknesses, mga may sakit tayo, tanggapin natin ng buo and God will do the rest. Yun lang, thank you. Yes, napaka-challenging yan. Radical na Ayaw ko naman pagmamahal. pumili bukas. Oo. Radikal ang magmahal, sabi nga nila. Oo. Yung you go beyond. You go beyond yung nakasanayan. You go beyond sa pagtulong na hindi lamang yung mga kakilala, kahit sa mga strangers, no? Napaka, ano siya, biblical pa. Doon na binigay ng example ni Romar, yung mga foreigners, Ukrainian, baka sabihin natin, yung mga puti lang tinatawag. No, even the Vietnamese, mga refugees na Vietnamese, tinanggap rin yan dito. The Jews na tinanggap rin dito. Marami pa, no? Okay. At yun ang ng Pinoy, tatak ng Pinoy pag hindi tinutuyo. Pero minsan, pag kapwa Pinoy na nahihirapan na, pero pag strangers, yun man lang rin natin. In general, Filipinos are hospitable. Tsaka madaling makisama. Napapansin ko yun pag ang mga Pilipino pag nasa ibang bansa, kahit taga-saan silang probinsya, laging sinasabi, kabayan, kabayan. Di ba? Pero dito, kahit kapwa sila Americans, they don't greet each other kung nandito sila sa Philippines. But anyway, so yun lamang po. Thank you. Thank you, Romar. May dadagdag ka, Birds? Wala. Wala. Hindi, maganda na kasing sharing ni Romar. Challenging. Challenging. Ano yung bago sa pagmamahal? Di ba? Ano yung mas bago pa doon? Okay. Inunahan kasi ni Ben, tinatapta. Hindi, yung naano ko lang yung very challenging na yung mission na We Go Beyond. Actually, nagawa dito sa Thailand yung si Brother Bernard dati. Yung namatay na kasi si Brother Bernard eh. Kilala ni Dondon yun, doon siya sa IDC, yung detention center. Maraming mga different different mga nationalities. Wala siyang pinipili, lahat tinutulungan niya. Yun ang challenging mission dito sa Thailand, na talagang wala tayong pinipili, and we have also this ministry for the refugees. Kahit yung mga Pakistani doon sa Panmay natin na church, so pumupunta sila doon. So we welcome them. Mayroon tayong taga doon in charge, yung connected sa Caritas Thailand. Kasi maraming refugees kasi dito sa sa Thailand, kasi nasa gitna ng mga boundaries.
So madali silang makapunta dito. Yung Rohingya na galing sa ano noon, yung galing Oo. Myanmar, Hmm. yun, marami yan sila. Kaya ano rin, ginagawa rin natin dito sa ano sa mission yung mga war dati sa Laos na maraming refugees dito sa ano dito sa boundary sa Thailand dito sa Chiang Kan. Actually yung iba na ilibing dito sa sementeryo napunta ko kanina kasi mayroon ng pinalibing bago doon. Yung mga ano namin, gi-repair namin yung mga ano nila, yung mga pansyon nila, pito, yung mga monk yun, yung mga tribal people na galing sa mga refugees yun dati sa mga missionaries natin. So, tinulungan sila sa sa camp, sa refugees camp, pagkain hanggang dinala doon sa ibang bansa kasi hindi na makabalik doon sa country of origin hanggang yung iba na mamatay nililibing na lang dito sa ano dito sa cemetery natin sa church. Kaya patuloy natin inalagaan kasi kahit walang mga pumupunta. So yun ang ano nakita ko sa importance sa mission din. Fruit of the missionaries of the old oblates. Ben, merong gusto magpa-shoutout sa'yo. Sino? T TLR? TLR? TL. Ano ba yan? Hi, Father Ben Catano Soymay. Si Father Ronnie yan, Ronnie Torres. Si Ronnie ba ito? Oh, Father Ronnie. Si Ronnie pala. Okay. TLR. TLR. Pupunta siya Torres, sa Ronnie. Okay, si Ronnie. Nagbago pala ng pangalan si Ronnie. Binaliktad. Okay. Ito naman pwede pa shoutout po, congratulations sa successful outreach program ng Jomai sa Masyag last March. Good job, Jomai. Okay. Thank you. Okay. At saka shout out sa Hurot. Tanan. Si Jeff na or saka si Bernard? Sige, si Jeff na para prayers for the sick. Yan, good Ikaw na, evening po. Jeff. Ako na. Reserve ko na sa inyo lahat. Makikinig lang ako ngayon. Ayan, ang dami nang nasabi tsaka napaka-meaningful ng mga sinabi nila Father Ben, ni Father Don at ni Father Omar. Pero sabi nga sa gospel, yung measure of love ni Jesus is to remain in my love. Kahit na yung isa sa mga keywords doon maybe is even if kahit na wala na ako. Kasi madaling manatili to remain, madaling manatili sa isang nararamdaman kapag magkasama kayo. So yung concern ni Jesus is paano pag wala na ako? You have to remain in my love. Yun yung challenge ni Jesus sa kanila. And at the same time, pangamba ni Jesus na paano kapag wala na ako. Kaya nga maganda yung word na ginamit niya, hindi yung sinasabi niya na hindi lang wag kayong matakot kasi takot is something that is very concrete. Pero sa pagkawala ni Jesus, mawawala pa lang siya ng ilang, siguro mawawala yung kanyang physical presence na sinasabi niya. Ang pagsalin sa Tagalog is wag kayong mabalisa. Roughly sa English siguro is wag kayong maging anxious. Kasi wala ako. Baka hindi nyo alam gagawin. Kaya sinasabi ko sa inyo na you have to remain in my love. At isa sa pinakamahirap gawin siguro is manatili. Pananatili could also be translated as being present, yung kapanatilihan. At isa doon is pagiging faithful, yung pananatili, to remain. Mahirap gawin yon kapag malayo ka sa isang tao. At yun yung pinapangambahan ni Jesus. And the measure of love that Jesus would like to siguro
would like Jesus to feel from his disciples is yung being consistent. No? Yung pananatili could also be translated into being consistent. Yung pagiging consistent. Kasi yung standard natin sa pagmamahal ngayon is consistency. No? Kung ano yung sinabi mo nung nandun ako, you have to be consistent with it. Kahit na wala na ako. Kasi pag once na hindi ka naging consistent, ang pinakamasakit kasi noon pag wala ka, sasabihin mo na consistent ka lang kapag convenient ka, kapag nandyan ako. Pero kapag malayo ako, mas naghahanap ka ng kung saan ka convenient, kung saan ka mas napapanatag. No, parang ayaw mong magtiis. No, that's one key also no in loving, no being consistent. But yung standard kasi ng pagmamahal ngayon is napakahirap ng tumbasan kasi instead of remaining in one's love, nagkakaroon tayo ng mga rules sa love. Kaya nga ang daming lumalabas sa social media na kapag nagmahal ka, ganito dapat. Kapag nagmahal ka, dapat ginagawa mo ito. Ang love ay I think walang rules. It's not even about justice when you love someone. No, and it has no rules. Kasi 'di ba pag nasa relationship tayo, kailangan pag mahal mo, susundin mo. Yung mga ganun sinasabi nila. Pag mahal mo, dapat ganito. Pag mahal mo, dapat ganito. But for Jesus, it's not. No, na kahit na, di ba, nagpapatawad si Jesus? Di ba, wini-welcome back ni Jesus kahit yung mga apostoles niya na nagkamali, tumaidaw sa kanya. Wala siyang rules doon pagdating sa pagmamahal. Hindi niya sinasabing humingi ka ng tawad. Hindi niya sinasabing kailangan magsisi ka bago kita tanggapin. No, later on maybe sa mga Mosaic laws meron ng ganun. But for Jesus, kung makikita naman natin yung klase ng pagmamahal na meron siya, sinasabi nga ni Brother Omar kanina, radical na pagmamahal. Hindi siya textbook love. Wala siyang rules, wala siyang procedures. It's just simply love. Kaya nga napakahirap intindihin ng pagmamahal sa malalim na salita siguro ng isang pag-ibig. At kahit kailan, siguro sa theology din natin, when we define God, it's not God anymore. Even sa philosophy. Ganun din siguro sa pagmamahal. If we try to define and put definition on love, yung definition na yun ay hindi na nagiging sapat no sa pagdiskubre at paglalarawan sa pagmamahal, because love is more than those definitions at hindi siya masasaklaw ng kahit na anumang salita, ng kahit anumang language, kasi may iba-iba tayong pamamaraan ng pagmamahal. And ito siguro yung sinasabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa, just remain in me. At doon yung maipapakita yung aking pagmamahal. And don't you worry, hindi nyo kailangan mag-aral magmahal, sabi niya. Hindi nyo kailangan pag-aralan kung anong gagawin nyo. Kasi bibigyan ko kayo ng gabay. At yun yung Espiritu Santo. Kaya nga nung pagpili ng Pope, di ba? Ang dami nating candidates. Ang dami nating hopes na sana si ganito, si ganyan. Ang sabi ng mga cardinal, no, it's God's. It's God's work. And magtiwala tayo sa Espiritu Santo. And I think that is more of love. No, walang rules, walang procedures, walang wika na pwedeng maglarawan sa pagmamahal. Sometimes yung ginawa na yon is out of love. Hindi natin pwedeng i-justify ng kahit na anuman, ng even by laws, even sa mga standards natin sa buhay. And I guess yun yung isa sa mga hindi natin maaabot yung rurok o yung meaning, yung peak ng klase ng pagmamahal na sinasabi ni Jesus.
Ang hirap i-explain ng pagmamahal. Yun simply put it siguro. Yun lang and good evening. Galing. Okay. Lalim. And that's it for tonight. So what? May I could not expound it. Oh, yun na yun. May napansin lang ko sa ano ni Father Jeff. Ang ganda yung sharing, kasi yung parang magka-LDR na kasi si Jesus and the Apostles, di ba? Yan. Gusto ko yan. Parang ganon. LDR. Kasi makarelate din man tayo na siyempre hindi naman ako lalayo kasi we are connected by the Holy Spirit, no? And we already empower you, and the Spirit of Truth of Advocate will empower you and will help you. Kung i-relate natin sa buhay ng tao, lalo na yung mga LDR relationship, di ba? Maraming nagkagulo-gulo, maraming nagkaproblema. Bakit? Yun nga, yung nasabi ni Father Jeff na bakit may mga roles, minsan humanap ng iba. Ano ba ang hinahanap sa totoong pagmamahal, satisfaction or o mas malalim diyan? So, yung word na remain, manatili, parang hindi siya madali, simpleng salita lang, pero yun ang nangyari sa mga relationship ngayon. Bakit maraming mga broken relationships sa community at lalo na sa family? Siguro we go back to the words of Jesus. Ano ba ang sinasabi niya? Remain in my love. And we can apply that in the family life. Kaya yung sacrament of marriage, di ba? The love of the husband and the wife will be what we call this grace by the love of God. Mablessingan, no? Will be blessed by the love of God. Kaya kung natili tayo sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa bawat isa, talagang mananatili ang pag-ibig kasi nakasentro sa Diyos. Siguro yun ang hindi masyadong na-apply, no, in any relationship, especially in the family, the husband and wife. Yung marami tayong mga OFW, kung ano ang nangyari sa relationship, di ba? Makita lang natin sa social media. Paano ba siya panatilihin? Yun. Yun ang challenge siguro sa bawat isa, lalo na sa married life and sa religious life. Parang ganun. LDR. Okay. Yes, thank you, Ben, and thank you, Jeff. Sabi dito ng ating basher from China, Father Burns, ang reflection mo ang iniintay ko. Diyan nakasalalay ang humili ko tomorrow. Please. Yan ang tinatawag na atik. Parang Next time mag-atin yan si itago natin sa pangalang Ray. Ray. Parang wala silbi yung sharing mo, Ben, para kay Ray. Kay Ray. Sabi Lahat na tayo walang silbi kasi kay Bernard. Bernard lang inantay niya. Hindi, inintay lang si Father Bernard. Bernard ang may kain talaga nito magbigay ng sharing dahil inaabangan talaga. Malaki yata bigayan. Malaki bigayan ata. Oo, may ano kami. Maganda kay kay Father Bernard. Kami ang maganda kay support. Maganda kay Father Bernard, mayroon siyang props kaya napalalim yung reflection. Mayroon ba ngayon? Pini-pressure mo naman masyado. Ben, magsusupport kami kasi baka mag-iisang province kami kaya. Ayun. May spoiler. Yung ginagawa ninyo, ha? Okay, Bernard. Hindi, pass na ako. Marami ng next time. Wag natin bigyan ng magandang reflection si Ray. Paano yung homily niya bukas? Dami na yun. Hindi, ako nga maraming natutunan sa inyo ngayon kaya thank you. Gagamitin. Manood siya ng word expose kay Cardinal. Hindi pa tayo sapat, ha? Pinumote mo pa yung kabila. Bakit na promote, Ben? Tapos baka magsabi pa yan si Ben, manood din kayo ng Word of Light. Kila Cardinal Pinumote si Ambo. Tagle. Men in brown. Maganda rin yun. Kahit ako, pinapanood ko yun. Pero kung ako si Father, tangkilikin na lang yung sariling atin, di ba? Binawi din. Pinoy na Pinoy. Biglang cambio itong si Ben, ah.
Kasi Pero Brad, padala mo kami yung haplas yung isang ganon. Ubus na ba? Ubos na. Magkano? yung haplas na Yung Magkano ba? maliliit maganda na yung gulay. yung haplas na Father Dens na pag nilagay mo parang hinihilot ka rin. Oo. May package siya. Oo, yun ang hinahanap nila doon sa doon sa amin. Sabi niya, mga matatanda, ang ganda ng Father Ben, bakit man? Pag nilagay ko yung haplas, yung galing Thailand, parang minamasahin na rin ako. Oh, may hago. Package. Package. Yung Package deal. parang hiyang sila sa mga ganong mga kasi tumatanda na tayo. Dati pabango, ngayon Sino? Sino? Kayo? Sino? Sino? Kayo? Hmm. Kayo. Kayo? Huwag ka magsabi na May tayo. edad na. Matanda na ako. Ganun, nasabi mo, Ben. Huwag mong iba. tumatanda na ako. Wala si ngayon, wala si Janet kaya hindi natin siya mababati ngayon, no? Ito si Elisa Divine Salig Bago ay nagbigay nag-post siya ng mga emoticons. So thank you. At marami po tayo ngayong mga kasama dito, nanonood. As of now, we have 29 na lang. Kanina 40 na to, Kaya time na para mag-end. Time na para mag-end. No, let us continue to pray and let us remember our brothers and sisters who ask for prayer, especially those who are sick. And we pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, while on earth, you identified yourself with the sick, the lonely, and the broken-hearted. You showed mercy and compassion and willingly forgave sinners. We ask you now through the intercession of Saint Eugene de Mazenod, your faithful servant, to bring healing to Romualdo Castillo, Arcita Valdivino, Agnes Yungaya, Marcel Aljandano, Edeline Martin, Melvin Gutierrez, Carmina Nide, Monica Torres, Father Ronnie Calao, Father Mark Anthony Serna, Brother Omar, Lencho Migawa, May Ankeranti, Lidia Mirano, Felicita Reyes, Kokumi Sakurai, Helen Grace Lagitao, Lolita Francisco, Minda Matsuda, and Yoshimi Sainohira, and Filidolfo Santos, Desi Palomo, Ed Lawrence Galos, Kentaro, Loro Gamboa, Ernesto Evangelista, and Jitsu Abe. Let us also remember the eternal repose of our brother, Camilo Luza. We will pray for his eternal repose. And those who are sick in hospitals and at their homes, may they be delivered from physical pains and restored to health in body, mind, and spirit. Grant them through your grace, comfort, and serenity. And may all of us gathered in prayer be healed ourselves and thus become effective healers of others. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, thank you very much po sa ating mga kabarkada. If you have a prayer request, i-include lang po namin sa ating prayers. At tumaas ulit. At bago tayo magpatuloy sa magpaalam tuluyan sa ating ngayong gabi, meron pa rin tayong programa next Saturday. Huwag kayong mawawala. Nais ko lang hingin ng inyong mga pabaon para sa ating mga kabarkada. At para sa pagbitbit nila sa pagsimba tomorrow. Okay? Sino una? Ben? Manatili lang tayo sa pag-ibig ng Diyos. Alam natin na maraming mga pagsubok sa buhay. Balikan lang natin ang sinasabi ni Kristo na love one another as I love you. Remain in me, love, and you will bear much fruits. Magandang gabi po. Thank you. Romar? Be always renewed by God's love. Okay. Dom? Okay, mabuhay tayo sa pagmamahal ng Diyos kahit hindi ka mahal-mahal ang isang tao, dapat mahalin yun. Ang tinatawag natin na radical love. Bagong t-shirt mo doon ngayon ko lang yan nakita. Iba talaga pag bagong piyesta no? Pareho tayo, mayroon kasi sigurong ganito, isa lang ang author. Wala. Open road, open mind. Okay.
Jeff and Burns. Ayan. Manatili po tayo sa pagmamahal ng Diyos. Pero isa sa pinakamahirap gawin sa pagmamahal ay manatili but still show up kahit gaano kahirap. Good evening po. Ang sa akin naman is ang legacy na iniwan ni Jesus para sa atin ay yung kapayapaan at ang Espiritu Santo. Kaya magandang i-reflect din natin kung ano ba yung legacy na gusto kong iwanan o gusto kong ibahagi sa aking community. Good evening po. Okay, thank you. Para sa akin, love ang pinakagasgas at pinaka-abused na word. Pero sabi nga ni Brother Romar, ano yung bago sa pag-ibig? Palakasin natin ang pag-ibig sa Diyos, sa kapwa, at sa kalikasan. Yung bago naman. Good evening po sa inyong lahat at maganda. Thank you for watching Barkada ko si Good Pats. night. God bless us all. Good night. Bye-bye. Night. Salamat sa inyo.